guys! Ngayong araw na ito ay gagawa ko ng homemade treats for dog. Ito ay totoong karne talaga. Sobrang paborito nga ito ng aking alaga. Una ay meron nga ako ditong laman ng baboy. Ito po ay pork chop, isang peraso. At meron din ako ditong atay ng baboy. Ito ay nahugasan ko na. Una ay pinainit ko lang itong kawali. Una ko ang niluto itong taba ng pork chop. Prito ko lang ito hanggang sa tuluyan na lumabas yung pinakamantika niya. Hindi nga ito mataba kaya walang mantika na lumabas. At sunod ko nga na iprito itong pork chop. Ito nga pala ay wala ko nilagay na kahit anong seasoning o kahit anong panimpla dahil bawal po yun sa ating mga alaga. At hindi rin ako dito naglagay ng mantika dahil bawal po yun sa ating mga alaga yung ginagamit natin na mantika. At habang niluluto ko nga muna yung kanyang treats ay naglalaro na muna kami para sa ganun ay hindi siya mainip. Sobrang paborito niya nga itong pork chop. Meron kasi siyang allergy sa chicken kaya hindi siya pwede. At sinubukan ko nga din siyang bilhan yung mga nabibili na treats kaso hindi nga niya kinakain. Kaya sayang lang ang mahal pa naman nun. Kaya naisipan ko nalutuan ko na lang siya ng totoong karne talaga. At sobrang nagustuhan niya yung mga niluto ko na treats sa kanya. Ang bili ko nga dito sa isang piraso ng pork chop ay 35 pesos. Minsan naman ay 40 pesos, 45 pesos, mga ganon. At ito namang atay ng baboy halagang 30 pesos lang. Mas mahal pa nga yung binibili ko sa kanyang treats dati tapos hindi naman niya kinakain. Mas maganda talaga kapag nilutuan natin sila ng kanilang pagkain. At ito ay totoong karne talaga. At sigurado na magugustuhan ng ating mga alaga ng mga peke eater. At kapag pinakain natin sila ng masarap at gustong-gusto nila, makikita natin sa mukha nila na masayang masaya sila. At syempre, hindi pwedeng wala din ang aking mga alagang pusa. Ito naman din yung sa kanila pritong isda. Nilagay ko nga muna sila sa kulungan habang ako ay nagluluto ng kanilang pagkain. Para sa ganun ay hindi sila magulo. At ito na nga yung pork chop, hinimay-himay ko lang ng maliliit. At ito naman din yung atay ng baboy, pakuluan ko lang ito hanggang sa maubos yung tubig nito. At ito na nga yung itsura. Mukhang sunog lang siya pero hindi, yung kawali lang ang sunog. Dahil hindi nga non-stick pan itong kawali na ginamit ko. At pagkatapos ay meron lang ako ditong malinis na bote. Ginawa ko nga dito, pinalamig ko lang muna ito bago ko nga ito ilagay. Kailangan malinis at patuyuin muna yung lalagyan. At kita naman kung gaano niya kagusto yung treats na ginawa ko para sa kanya. Gustong-gusto niya talaga yan at nakangiti pa yan. Diba? Ang saya-saya niya dahil masarap yung kanyang treats. Atay ng baboy naman yung pinakain ko nga dyan sa kanya. Habang niluluto ko pala nga ay nakaabang na talaga siya. Sigurado talaga na magugustuhan ito ng ating mga alaga lalo na kapag sila ay picky eater. Dahil napakasarap nga nito para sa kanila kahit walang lasa. At talaga namang napakabango at pasarap sa pang-amoy nila. Dahil nalalasahan talaga nila yung totoong karne. At naaamoy nga nila yung napakasarap na amoy nito. At ito nga siya hindi tumigil sa kakahingi. At pagkatapos nga nilagay ko lang ito sa refrigerator. At dito ko nga din pala nilagay yung iba niya pang mga food. At pati na rin yung kanyang vitamins na nirecommend sa kanya ng vet. At nakita nga niya yung isa sa mga paborito niya na pagkain, yung Caesar. Sobrang paborito na rin ito na kainin. Pero yung pinaka dog food niya talaga yung special dog na nakalata. Dahil hindi nga siya kumakain ng dry food. At sinubukan din namin siyang pakainin ng kanin kaso ayaw din niya. Sinubukan na rin namin yung ibang brands ng dog food kaso ayaw din niya. Ganon siya ka-picky eater. Kaya naman kung ano lang yung paborito niya na pagkain yun lang yung binibili namin para sa kanya. Dahil medyo masilan din siya pagdating sa pagkain. At pagkatapos ko nga siyang pakainin ng treats, pinapainom ko siya kaagad ng tubig. Thank you so much guys for watching. See you to my next video. Bye!